So, gender inequality remains a widespread issue globally, impacting people's lives in various aspects, whether it's differences in job opportunities, pay gaps, or unequal access to education and healthcare. The effects of gender discrimination are significant. Despite efforts to promote gender equality, societal norms, cultural beliefs, and institutional biases continue to hinder progress towards a fairer society. So, as being married, how do you handle traditional gender roles and expectations in your relationship? And have you faced any difficulties because of these societal norms? For me, yung gender issue, hindi masyadong naging problema sa aming mag-asawa. Yung malaking adjustment sa marriage from single to married life, yun ang naging malaking problema. Pero sa gender issue, since alam ko biblically yung role ng husband at saka wife into marriage, so mas madali kong naunawaan kung ano yung role ko as a wife and ano yung role ng husband ko. Traditionally, nung unang panahon, ang mag-asawa, especially husband, siya yung breadwinner. Siya yung nagtatrabaho, lalabas ng bahay. At ang babae, siya yung nagte-take care ng kabahayan, domestic works, at pangangalaga sa mga bata, sa mga anak, sa buong bahay, maglalaba, mamamlansya, luluto, lahat ng sa kanya. At maging pag-aasikaso sa kanyang spouse o yung husband niya. At parang hindi ko nakakitaan ng maayos na gender equality, yung traditional na relasyon ng mag-asawa noon. Medyo may konting hindi ako pagsang-ayon dito, no? Lalong-lalo na yung pagiging domesticated ng isang asawang babae. At ang isip ng karamihang lalaki na pag nag-asawa na, ang babae na sa bahay lang, siya yung mag-aasikaso ng buong bahay at ang lalaki ang maghahanap buhay. At lahat ng ginagawa sa loob ng bahay, sa babae lang yun. At hindi makikialam ang lalaki. Which, ngayon hindi na pwede. Since ngayon, dahil sa isang form of societal norms ay yung poverty, yung babaeng asawa napipilitang magtrabaho. Pag nagtrabaho ang babae, hindi pa rin nagbabago yung gender role. Ganun pa rin. Lahat ng trabaho sa bahay, sa babae pa rin, at yung lalaki, yung trabaho lang niya sa paghahanap buhay. Sa akin, hindi ko nakakitaan ng problema yon since in the first place, alam ko na nga yung tungkol doon sa biblical gender role na ang babae ay magsasubmit sa kanyang husband. Ibig sabihin, susunod siya sa kung ano man ang napagkasunduan nilang mag-asawa. Hindi sa ang asawang lalaki ang masusunod, kung hindi yung pinagkasunduan nila ang masusunod at yun ang ipapalakad. At ang lalaki bilang breadwinner, protector ng kanyang pamilya, kanyang may bahay, kanyang asawang babae. Yun ang kanyang role.
mamahalin niya yung kanyang asawang babae, hindi aalipinin, poprotektahan, hindi babastusin, rerespetohin. At yun yung biblical na gender role ng bawat may asawang babae, may asawang lalaki. Ang amin lang differences ay konting-konti lang. Konting-konti lang. Hindi masyadong nagkaroon ng malaking impact yung societal norms sa buhay may asawa namin. Hindi ko sinasabing perfect. Meron ding mga pag-aaway, pagtatalo, pero napagkakasunduan, napag-uusapan at nagtatapos kami sa panalangin. Hindi lang minsan, madalas din kaming may pagtatalo na sobrang parang adjustment ng mag-asawa. Noon ay wala kang katabi sa kama at nung nagkaroon ka ng katabi sa kama, malaking adjustment nung nagkaroon ka ng kasama sa iisang bubong at malayo sa nanay at tatay mo. Malaking adjustment pero hindi nagkaroon ng malaking problema para sa amin. So, second question po, how do you support each other's personal and professional goals? And how do you address any inequalities that may arise due to gender differences? Bago pa kami nagplanong magpakasal ng husband ko, alam niya na gusto ko talagang magkaroon ng business. At yung business, at siya naman ay magpapastor. Since alam naman natin na talagang minsan kulang ang support ng mga pastor, kailangan, meron din akong trabaho or pagkukuhanan ng ibang source of income para masuportahan hindi lang siya as a pastor, kundi yung buong pamilya. Pero hindi ko sinasabi na kulang ang support ng pastor, kung hindi, sinasabi ko na kailangan magtulungan kami bilang mag-asawa. Sinusuportahan ng bawat isa. Sinusuportahan ko siya sa kanyang ministry, sa gawain niya, sa loob ng church, saka sa labas ng church. Kung ano yung pwede kong maitulong para sa gawain ng Panginoon, ginagawa ko yun. Ginagawa ko yun bilang paglilingkod sa Diyos at bilang suporta na rin sa kanyang vocation. At sa akin naman, full support din siya. Hindi naman siya nagrereklamo kung wala ako palagi sa bahay since Monday hanggang Saturday nasa tindahan ako palagi sa business ko. Habang nandun ako, siya naman yung nag-aasikaso dito sa bahay. Naglilinis, naglalaba. So, walang problema yung gender role. Ginagawa ng husband ko yung mga gawaing pangbahay pag wala ako. At ako naman, nagbi-business ako. Pagdating ko, tinutulungan ko rin naman siya. So, walang naging problema. Suportahan kami.